Pero Josh, okay na yung camera? Teka, adjust ko lang. Guys, nasa na ba yung pinaprint? Naka-examiner na, di ba? Ngayon pala. Baka magreklamo pa kayo. Nabunuhan ko na yan. May utang ka pa nga sa akin. Consider it paid. Di problema ang pera. Hirap mo eh. Ano naman to? Thank you, Sander. Nag-abala ka pa. Ano? Ready na ba yung cup? Okay na. Tara! Hello everyone, my name is Agnes Bautista and I am the leader of Group 9. Here to showcase our video presentation, Art Semiotics for Reading Visual Arts. For our introduction, here's my group mate, Michael Donicio. Agnes, sorry nasagi ko. Pwede yung pakiulit-ulit sa umpisa? Seryoso ka ba? Kasi mo naman trabaho mo, Josh. Camera na nga lang nakasend sa'yo eh. Sige, from the top na lang. Mabilis lang naman yan. The Greek word semiotikos, which means the act of interpreting signals. It is also a study of signs, logos, gestures, and linguistics and non-linguistic methods. It could also be used in artwork, especially when interpreting through the use of references and experiences of the author. Semiotics serves as a framework for understanding the complex relationship between signs, symbols, and meaning making. It serves as a lens through which we may interpret visual interpretations found in a wide range of artistic mediums, including architecture, graphic designs, photography, painting, and sculptures. Okay na yan? Good take. Anong next natin? Yung interview na ata. Oh, okay, mag-iwan ng kalat dito ha. Sige, ako na. Currently, I am with our professor, Mr. Rainiel Del Santos, who is an expert in the art of semiotics. And we are here today to ask him some questions. Why do you think semiotics is important when interpreting artworks? It is indeed crucial because it serves as a guide on what is the intended message of the creator or the artist to their audience. Just like our Sola's clever use of the rice fields to indicate the closeness of Filipinos and their culture to nature. If art is subjective, does semiotics still matter? Oh, that is very interesting. Given that art is in the eye of the beholder, we can suggest that maybe semiotics does not really matter. Okay, but when we think about it, it is an imitation of reality. And when it comes to art, there's no words, right? So semiotics replaces language, the use of words, in order to convey the message of the artist itself. It is the embodiment of the context to which you wanted the audience, you wanted the one that is viewing the painting to really feel in that moment when they see your art. And that is semiotics. Thank you for your time, Sir De Los Santos. We appreciate your cooperation. Thank you po. Good take na ba yun? Pre, ako naman mag-off ng camera. Baka pagod na pagod ka na eh. Ano ba? Uy, tingin naman kayo sa camera. Ayan o. Agnes, tingin ka sa camera. Sige, lagi ko pa. Ay, ang arte. Ay, eto, ang gwapo. Ano, wala pang bayad yung utang niya sa akin. Salamat ka, di kita pwede mambag sa frame. Ay, may ganun ba yun? Ay, eto, ang ganda. Eto naman ang pinakamaganda namin member. Joyce, tingin ka naman sa camera. Eto naman, yung pinakagwapo naming cameraman. Tara kayo tayo, Fred. Tara. The painting we choose to feature in our presentation is a burden to my family. It is called The Siren. It was originally painted by my great-great uncle on the father's side of the family, John William Waterhouse, in the year 1900s. The art depicts a feminine, human-like creature known as Siren, sitting on a coastal rock and a cedar being alert at its beauty. In Greek mythology, the Sirens were said to lure sailors to their rock island, where the sailors met their approaching death.
Ang ganda mo. Ay! Yung presentation mo ang ganda. Galing, galing. Ito naman. Ikaw, Joshua. Maganda ba yung ginawa? Oo, maganda naman. O siya. Okay na muna yan ngayon. Bukas na lang yung analysis mo, Sander. Ha? Ano na, guys? Kailan tayo nakaporma? Sige, kumain muna tayo. Naka-record pa rin ah. Go! Kuya, dalawa nga po. Hoy, isa ka sa akin. Nag-isa din kami, Kel. Huwag mo na isabi si Joyce. Sa kabila raw siya kakain. Sabay niya ata yung boyfriend niya. Kuya, apat na lang po pala. Friend na si Joyce? Aba, malay ko ba? Kayo ha, kakatransfer pa lang sa school natin yung tao. Pinupormahan niyo agad. Baka may lang sa inyo yun. Uy, di naman. Ewan ko dito kay Joshua. Ako pa talaga, Kuya, ano pong kinakain nyo? This is the world famous chicken rice here in Valenzuela City. Nilagyan ko na siya ng garlic at soy para bougie tayo, di ba? Bushi ka siya. Dapat maanghang para malakas tayo. Ito pala yung akin. Tawag ko dito chili pare. Sobrang anghang niya pare. Yung tongue will be on fire bro. Buti hindi natutunaw dila mo, idol. Ito naman si Agnes at plain lang kanyang kinakain. Kumain ka na kaya muna. Wait, takbo lang muna sa CR. Maaga sana tayo matatapos nito. Maayos lang sana mag-operate si Joshua. E di sana nasama na rin natin yung part mo, Sander. Ayos lang yun. Sinama lang naman natin siya dahil sa camera niya. Ito rin naman kasi si Michael pinupilit sa natin. Part lang tuloy ni Joyce na asikaso natin yun. Hay nako, siya pa yan si Joyce. Hindi mo alam kung sasali sa pageant o magre-report. Tagal mag-makeup. Sayang sa oras. Ay grabe. Grabe naman to. Oo, kayong tatlo naman manghang-mangha kayo doon. Tsaka, yung kay Joshua, nagkamali rin naman ako sa mga reporting kaya natatagalan tayo. Mabuti nga may malino na camera si Joshua. Tsaka, masaya naman siya kasama. Sabi mo lang yan dahil close kayo. Kulang mga kaibigan yun eh. Akin na nga yung 20 ko. Basta, bukas tapusin na natin to. Eh gagi, wait, ayun na siya. Ba't parang tumahimik kayo? Ano pinag-uusapan nyo? Wala. Pinag-usapan lang namin si Joyce. Type mo na siya, no? Ba't nadamay pa ako dyan? Medyo lang. Ay, sabi na. Magagawan pa ba talaga tayong tatlo dun? Uy, crush nyo. Joyce? San? Ayoko nga. Sabi sa inyo single yun eh. Walang kasama oh. Ano naman? Tingin mo naman may pag-asa kayo doon. Ito nga si Joshua, pwede pa sana. Hindi nga ako tinuro sa inyo. Totoo naman. Box ka na sa akin ngayong araw, Agnes Bautista. Wala ka talagang bilib sa akin no. At saka, ito pa talaga si Joshua. Hindi nga ako makausap ng babae yun eh. Sorry pre, no offense. O sige nga, nang mapahiya ka. Wala naman siyang kasama. Lapitan mo si Joyce. Ayain mo sa date. Ako sasagot ng module 15 mo pag pumayag. Pag G? hindi, buong modules ko sa Dilog sasagutan mo. G? May date na nga, bawas gawain pa. Pagsisisihan mo to. G? Tuto naman to si Tanga. Mukhang allergic ka ata sa lalaking si Joyce eh. Kahit sa kabilang block, walang nakakakausap sa kanya. Kahit yung card na hito, yung gwapong sa kristal, dito malab. Kaya nga idadaanan sa lintog, di ba, Joshua? Bakit nadamay na naman ako sa usapan nyo? Di ba gusto mo rin naman niya sa Joyce? Wala naman ang pag-asa dun, no? Pero totoo naman maganda siya. Maniwala ka, sa inyong tatlong mokong, ikaw ang may pinakapag-asa doon. Tsaka, ewan ko rin sa inyo kung ano nakita nyo doon sa babaeng yun. Hindi naman kaganda. Bakit kanino pa kami magkakagusto? Sa'yo? Eh, mas lalaki ka pa nga gumalaw kasi sa amin. Kadiri ka, alam mo yun? Kita mo. Basta, hindi talaga magaan loob ko dyan kay Joyce. Ewan ko ba?
Kamusta pre? Handa ka na ba gawin ng module si Bautista? Uy, biro lang. Busy pala ako bukas. Hoy, Sander Cruz, napakaduga mo. Ano naman pagkakabisihan mo, ha? Ah, wala naman. Magdidino lang naman kasi kami bukas ni Joyce Isabel. Pumayag siya? Pumayag siya? Straight na ba ako? Kaya check mo yung camera ko na ko. Baka salita ako ng salita dito. Hindi ka pala nakarecord. Nilalamit na ako. Oo, kaya naman Joshua. Go na. Sorry, Lutang. Bibilangan kita. 3, 2, 1, action. Semiotics are part of our everyday living, since these are the signs and symbols that carry certain meaning. Examples are traffic signs with different meaning of colors and traffic lights, emojis when texting with our friends and in social media, the hazard and directional signs, religious icons like the star, David, and the cross, logo of well-known brands like Starbucks, McDonald's, Jollibee, etc. Without semiotics, it would be a disaster because there would be a large scale of miscommunication in the world since we disagree about the meaning of certain topics. Boom! Tapos, basic. Ganun lang dapat. Okay. Dapat lang. Sunod ka naman yung maghintay niya kanina. Kaya dito tayo nag-start eh. Oh, no, wait lang. Tawag muna si Joyce, sabihin ko kita na suba. I-date pa pala to. Tayo lang ata tao dito eh. Ayaw ma. Tara, dali na natin. Tara mo to. Excited na yung sabihin nila. Talaga ba? Oo naman, di kita lang ako. Mapunta ka dyan. Siya. Mababa na lang kami. Ito pre, Ano mo? parang kanina ka pa dyan wala sarili. Ano nga sa'yo? Hindi, medyo napuyat na. Uwiin ko mamaya. Diba yan? Bigasan nyo na lang mag-aalas 8 na. Baka di pa naman nakapunta ni sa Isabel. Pre, alam mo pa kasi, huwag mo nang masyadong ito sa sarili mo. Ngayon mo kasi, tulad dito, gano'n mo. Excited sabihin. Tayo madali dito. Okay lang. Kahit magtagal pa tayo dito. Oh, hindi mo na nagsabi. Atebe ka dyan. Ayoko ta pinaghintay. Ako na. Ilang ako? Bili na ka-record lang. Ay. Saan ko? Ano yun? Yung module ko ba nakita nyo? Naiwan ko ata sa room eh. Pwede ba natin balikan? Agnes naman. Nasa elevator na tayo. Agnes, mauna na kami. Maghanap ka na kasama mo. Gabo ko ba? Dalim-dalim doon. Papapuntahin niyo ako mag-isa. Tara na, sige, samahan natin si Agnes. Sige, pre, una ka na. Bahala kayo dyan. Para may alone time kayo ah. Dito ka tayo. Kaya yun. Nagsasalay sa mga pag-yun eh. Subukan kasi pinalala sa yung module. Sa lalong itabasa na yun. Di ko alam. Di ko maalala ako ngayon. Tumatawag sa Sander. Tanong ko na lang rin. Nahanap na tagal tayo. No? Ano, hindi niyo ba nadala ni Vince Guard ang module ko? Wala dito sa taas eh. Wala na kayo pag-iiwanan yun. Ha? Anong third floor? Nasaan kayo? Asa ba? Crawler lang. May naman ako. Ano raw? Third floor lang eh. Third floor? Hindi ko alam doon. Patanahan lang natin. Tawagan mo ulit. Wala talaga yung module dito. Baka ka nadala niya. Punta lang sa third floor. Wala talagang sumasagot. Pareho silang dalawa ni Joyce. Hindi sila nakuha. Baka nag-enjoy na. Tara na. Baka nasa third floor ka. Sander. Sander! Okay, close over. Sander! Sander! Ay, check natin itong buong third floor. Dito lang yun, promise. Ano nga mag-iwalay na kaya tayo? Para baka uwi na tayo agad. Laguan! Di ka ba nanonood ng horror? Mamamatay tayo pag naghiwalay-hiwalay tayo. Ako na nagsasabi sa'yo. Mamatay talaga. Okay na sa Sander? Wala. Wala pa rin. What next? Pat. Si Joyce! Sander! Sander! Kailangan ko kay Sander, Joyce! Tulungan niyo si Sander! Hindi ko alam nangyari sa kanya. Nagpuan ko na siya. Duguan
sa baba. Bakit ikaw, Joyce? Bakit pati ikaw dumaan, Joyce? Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Natagpuan ko na lang siya ganito dito. Kanina ko pa siya tinutulungan. Hindi naman nakikita. Huwag kang magpangangaangan. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Joshua! Tingnan mo yung kagat sa leg ni Sander at yung dugo sa labi ni Joy. Siya gumawa kay Sander yan! Nasisiraan ka na ba ng bait, Agnes? Bakit mo ba kinakampihan yung bruha na yan, Joshua? Ganun na ba talaga kayo kabruha pagdating sa kanya? Alam ko na kung saan tungkol to. Alam ko naman na matagal ka na naiingit sa akin, Agnes. Ang kapal ng mukha mo! Agnes, tigilan mo na nga yan. Nakakasakit ka na. Tama si Joyce. Kaya manahimik ka na, please. Bahala kayo. Napigulas. Layan mo ako. Sa akin ng ganun-ganun lang. Ikaw? Babae kahit sinong lalaki hindi magugustuhan. Sinasayang mo yung oras mo. Michael! Joshua! Tutulong sa'yo dito, Agnes. Akin na sila. Tama na, Joyce. Please, natatakot na ako. Hindi mo ba alam na lahat ng gusto mong lalaki napapasakin? Lumayo ka! Binabalaan kita! Hindi ako papayag na magsagamay ka pa. Joshua!